So, diniscuss nga natin tolerance, dependence, idiosyncrasy, di ba? Mga ADRs nga sila that can alter, no? Your dosing frequency. So, balik tanaw saglit sa tolerance, dependence, ano nga ulit yan, general. By the way, yung tanong ni Mark, to address yung tanong ni Mark, di ba, tama naman, depende pa rin sa gamot. Nagigets ko na yung thinking niya kung bakit mas okay yung B sa buntis. Kasi pag B, mas marami ka ng clinical experience. Meaning to say, nagagamit mo na siya sa maraming pasyente. So, may establishment na safe siya sa buntis. Kasi si A, ang nangyari lang, may clinical trial, RCT, tao at animals, parehas pasado. Pero, hindi pa masyadong matagal nagagamit sa buntis. Kasi pag A. Kaya nagigets ko yung generalization na ang B, preferably, mas okay sa buntis. Yun lang. Kasi mas matagal lang ginagamit. Or nagpapile up na yung clinical data kasi. Yung mga descriptions kasi na yun, good for, ano lang yun eh, one RCT. Okay? Nag-RCT sa animal, nag-RCT sa tao, that's it. Di gaya ng B, marami na masyadong naipon na RCT sa tao. Kaya, kasi matagal yung experience, kumbaga. Matagal na siyang nasa market. So yun. Yun lang. Okay na, sige. So, kung ako tatanungin professionally, depende pa rin. Yun lang. Ako yun. Kasi kahit isang RCT lang yan, kung yung protocol niya solid, maganda, safe to assume na safe talaga sa tao. At hindi mo naman siya ilalagay sa A. Kung hindi siya safe na safe. Ito pa tinawag na A. Kaya nga A, A grade, kumbaga, highest grade. Yun lang naman. Kanya-kanya yan. Anyways, tolerance dependence tayo. Ano epekto sa dosing frequency ng tolerance dependence? I mean, kung uso ang tolerance dependence sa gamot, dadalasan mo pa ba ang pag-inom? Hindi na. So, i-reduce mo yung frequency. Ganun lang. Okay? And then, for idiosyncratic reactions nga na walang paliwanag, especially allergic reactions, no? You would want your drug na mabagal ang rate of administration. Yun na, sana mag-work tayo dun sa idea na yun. Kung babagalan mo ang rate of administration, ano mangyayari sa frequency? Bababa. Bihira mo siya ngayon ituturok. Diba? Kasi pinapagalan mo yung absorption ng gamot mo So, magiging bihira na ang administration or frequency. Pina-realize ko maigi yung ibig niya sabihin. Ngayon, of course, for drug interactions, walang generalization yan. As in, pwedeng, di ba, dalasan mo ang frequency para mabilis yung rate ng gamot. Okay? Mabilis mawala sa sistema. Kasi first order sila Di ba, pag first order, pag mataas sa sistema, mabilis nawawala. So kung gusto mong mawala agad-agad yung gamot, may mga gamot dyan na dalasan mo administration para mag-shoot up yung blood level sa dugo, bibilis ngayon yung elimination. So pwede ka na ngayon mag-inom ng iba pang gamot. Mare-reduce mo ngayon yung drug interaction. Basta wala siyang generalization yung dulo. So kahit huwag na natin masyadong pag-usapan kasi case to case yan, depende sa gamot, depende sa interacting din na gamot. Malawak masyado, tutusin. Okay? So eto, kulang lang yung nailagay ko sa title. Dapat ano manufacturing considerations in drug product formulation. So, una sa lahat, syempre yung cost ng active at inactive. At dyan papasok na ang inyong HTA. Ang HTA ay third year, second sem, Health Technology Assessment, oo. It's practically the most difficult pharmacy course or subject. Kasi combination niya ng ano dapat Clean Farm, Epidemiology, Biofarm, Kinetics, Public Health, Pharmaceutical Economics, tsaka Research, thesis. Kasi hindi porket lumabas ang gamot na gold standard, pinaka-effective, no? Ilalabas natin sa market natin. Yun ang essence ng HTA. Kaya nga, ini-HTA mo muna. Kaya kung titingnan nyo ang FDA, DOH, meron na silang mga HTAC department. Health Technology Assessment. Okay? Na department. Kumbaga. Para, pag may bagong gamot, no? Ma-assess din natin na okay lang ba ilabas sa Philippine market. Kasi kahit ang gold standard, kung sobrang mahal, na walang makakabili, wala rin.
hindi rin mapapakinabangan. May expire lang sa atin. Masasayang lang yung ating resources na nilalaan sa health. Eh, kapiranggot na nga ang nilalaan ng Pilipinas sa health, masasayang pa, di ba? Kaya kailangan yung HTA. Okay? So, yun. Tapos, syempre, pati yung inactive ingredients na raw material, dapat yung cost makatao. Or hindi ka masyadong talo. Kasi again, mauubos ang resources na scarce na nga for health. No? And then, syempre, kailangan yung availability eh. Okay na, sige, we can produce our own version, let's say, of this drug. Kaso, kung yung raw material nga, eh, hindi naman naturally occurring sa Pilipinas at pinapa-import or export pa natin galing sa ibang bansa, hindi rin okay, syempre. Okay? Yun lang. And then, ano pa nga to? Yung natural na quality and product, quality and product, yung natural na quality ng produkto mo, tsaka performance niya, syempre. Kumbaga, ginawa mo na siya iba-ibang dosage form, kaso kalpak pa rin yung kanyang liberation properties at saka dissolution properties, disintegration properties, wala pa rin, huwag na. Diba? Huwag mo nang i-push na maging produkto pa siya. Or, maybe you can consider parenteral administration. Yun lang naman. So, ang punto nun, kailangan i-test mo muna sa iba-ibang dosage form for optimum release. Siyempre, para sa susunod mong production line, tipid ka na. Hindi ka na nagta-trial and error with different dosage form. So, once ma-establish mo yun, okay na. Nakuha mo na yung desired quality, desired specs ng dosage form mo with regards sa pharmacokinetic property ng gamot mo, okay ka na. Okay, so mahalagang factor to consider. At syempre yung stability. Okay? Especially long term. Ano yung dalawa ang general protocol sa stability studies, sabi sa analysis 2? May short term, may long term. Pag long term nga, ang tawag ay real-time stability study. Real-time. So ano ang ginagawa sa real-time stability studies? General protocol lang. O, dun sa hindi pa pamilyar, long term. Mga ano to eh, analysis 2 concepts. Long term stability studies. Ang unang alam dapat, minimum time period covered. So pag yan po ay long term, ang minimum time period ay 1 year. Or 12 months, basically. Kapag short term, yun na nga. Kaya nga short term, maiksi eh. Short-term stability studies are held for a minimum pa rin. Minimum time period covered na ano? 6 months. At ang tawag nga dito sa long-term stability study ay real-time. At again, minimum yan na, minimum. Ibig sabihin, pwede kasing umabot yan ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. At ang essence ng stability study ay malaman ang ano nga daw, sabi sa dosage forms at MALU at QA/QC para malaman yung shelf life, para malaman yung stability ng iyong gamot. Okay? Parang na-discuss ko pala ito sa analysis 1 ata. So ano yung short term nga? Accelerated. Accelerated stability study. Kasi ina-accelerate mo yung decomposition ng iyong produkto. So ano nga ang mga conditions na ini-specify for doing such? Yung preparation mo, i-store mo lang sa controlled temperature and humidity. At ano nga ang temperature requirement sa long-term stability study? 25 degrees Celsius. Ano ang humidity requirement? RHI, relative humidity. Okay? At hindi red horse, by the way, sa mga mahilig uminom. 60%. 60% relative humidity. Temperature naman ay 40 degrees Celsius sa accelerated. Ang relative humidity ng storage environment mo nga ay 75%. Hindi mo nga malilimutan may pattern na naman. Sana nakikita niyo yung pattern. No? Kasi mahirap magtanda ng numbers talaga. Kaya to me, it's all about recognizing patterns. Plus 15, plus 15. Tama? So, ang akin, dapat alam mo to. Kasi ito, yung normal na temperature na prevalent sa ating environment. Sa working environment sa lab. Sa QC lab, sa production lab,
The normal prevailing temp is 25 degrees Celsius and the normal humidity content of the air ay 60%. So kung gusto mong i-accelerate, dagdag 15, dagdag 15 ka lang. Para di nyo na malimutan. Sana nga. Okay? So as you can see sana, sa accelerated stability testing nga, china-challenge mo yung gamot eh. Iniinitan mo siya eh. Iniinitan mo siya. Nilalagay mo siya sa condition na mainit, nilalagay mo siya sa condition na mataas ang yung moisture or humidity para makita kung hanggang saan niya kakayanin. Why am I using the term hanggang saan kakayanin? Lahat to papunta saan? Expiration date. Dito ka nakaka-compute ng expiration date. I-store mo yung gamot mo dito sa long term. Okay? Tapos, i-re-reassay mo kasi siya every 3 months. Okay? So, time 0, mataas pa concentration ng gamot mo. After 3 months, bababa yan. Kasi mag-deteriorate eh. After 6 months, bababa ulit. 9 months, bababa ulit. Pag 12 months ka na, pwede mo na itigil. Yun yung minimum eh. At pag-estimate mo nga siya ng expiration date. Okay? So, pwede mo i-extend yan up to 2 years, 3 years. Kasi di ba, may mga gamot ka na expiration date. Actually, mga calpol-calpol or paracetamol syrups, ano kadalasan expiration date? 2 years, di ba? May iba nga 3 years pa. It just shows you na pwedeng i-extend ang stability study. Depende sa gamot. Okay? So, pag accelerated, tinetesting mo siya kung hanggang saan siya magtatagal. Okay? Pag mainit na nga or humid na ang storage conditions. Okay? Ganun lang. Ano ba sasabihin ko? Long term, short term. Sige. Paano mo malalaman nga na expired na siya? Ano ang specification? Kasi ganun nga gagawin mo eh. I-re-reassay mo siya ng i-re-reassay hanggang malaman kung mababang-mababa na yung active mo. So the question is, ilang porsyento yung para masabi natin, expired na to? Example meron ako, let's say, ascorbic acid, para madali. Nagsimula ako sa 100 mg per ml. After 3 months, yung aking sample, tinest ko, lumabas ay 98 mg per ml. After 6 months, 94. After 9 months, 92. After 12 months, 91. After 15 months, 88 mg per ml. So, ano ang expiration date? Ano yung acceptable? Or pag ang gamot daw expired, ilang porsyento daw yung active? Alam nyo yan, di ba? Alam nyo nga na hindi nga. Tama? Sa 12 month, 91 mg pa. Pasado pa. Sa 15th month, ilan? 88. So, ang expiration date, i-declare mo, 1 year. Kuha. Yun yung purpose niya. Dito yung nakukuha. So, di pa kayo makakita ng stability data. Stability table sa analysis tool. Kaya nga, sige, nabayan. Eh, dami lalagay doon eh. Active ingredient, inactive ingredient, density, color, etc. Kaya na, saka na lang, sa review siguro, IPS, bala na. Kung ako pa ang teacher ng IPS, hindi naman rin ako. Ayun. So, long term. Long term. Long term. Long term. Okay? Minimum 1 year. Yun lang. Yung accelerated kasi ang essence nun nga, it's like challenging your drug product. Hanggang saan ka? Diba? Marerelate ang stability. Pag tinaasan ko ang aming temperature and humidity. And syempre, yung discuss natin last time, mahalaga, natural, ang dissolution testing, disintegration testing. So ano ulit ang temperature requirements sa dissolution testing? At by the way, sabihin ko na habang maaga, alam niyo na mangyayari after ng health break, mag-quiz tayo module 2. Long quiz. Siyempre, long quiz. Buong module 2 eh. Okay? So ano? Ano nga pag dissolution, temperature requirement, 36. Mali. Tama. 36.5, 37.5. Pag disintegration ka, 35 to 39. Tapos yun, kakalimutan yung mga control limits for the different fundamental dosage forms na plain uncoated tablets, plain coated tablets, enteric coated tablets, buccal, sublingual. Dapat alam lahat yun. Okay?
Yun lang. Sa disintegration. Tapos, okay na yun. Sige. Pag patient considerations, I think last slide na yata ito ng module 2. No? Siyempre, una sa lahat, before anything else, no? Pasyente muna. Okay? Kahit anong ganda ng formulation mo, kahit anong effective ng gamot mo, kung ayaw inumin ng pasyente, wala kang magagawa. Hindi mo yan mapipili. At the end of the day, the most important part of healthcare nga is the patient. Lagi. It's always the patient's right to accept or deny treatment. Huwag ipipilit. Kahit pa sabihin mong gold standard yan, kahit pa sabihin mong zero ang side effect, pag ayaw ng pasyente, ayaw, wala kang magagawa. It's part of clinical pharmacy too. Kasi di ba, clinical pharmacy is patient-focused pharmacy na nga. Okay? Yun lang. So, isa pa ay cost. Siyempre, may budget limit ang pasyente mo. Check your privileges nga. Sabi nila, totoo yun eh. Hindi lahat ng pasyente kayang bilhin ang kaya mong bilhin. Okay? Hindi lahat ay kasing lawak ng budget mo. So, kahit sabi mong parang mura lang yan sa paningin mo as the pharmacist, hindi mo yan pwede ipilit sa pasyente pag hindi niya kaya. Eh, that is it. Bakit Lisa? Malawak ang budget mo. Sana all. Kasi iniimas mo siya eh. Malawak budget mo. Malalim bulsa. Okay. Ano ba? Siyempre, edad ng pasyente, pH ng wiwi niya ay factor. Bakit nga? Kasi again, pag acidic ang pH ng wiwi, pwede ang absorption ng acidic drugs. Pag basic ang wiwi, pwede reabsorption ng basic drugs. Okay? Yun. Urine pH ay siyempre factor. And lagi naman yung condition being treated. Kasi ang gamot mo pwedeng nakakatulong sa isang sakit pero nagkakos ng harm sa ibang sakit. Very good example na common na trend ngayon na tinatanong sa boards. Ano gamit ng furosemide? Gamit eh. Classification yun. Pero tama naman. Diuretic. Sige, i-correct ko lang. Pag gamot ay diuretic, saan mo gagamitin? Kaso sa high blood ba, furosemide ang madalas nyo nakikita kasama ng mga gamot? Hindi, di ba? Ano? Hydrochlorothiazide eh, di ba? Losartan plus hydrochlorothiazide, enalapril plus hydrochlorothiazide. So, ano gamit yung furosemide? Ginagawa nyo dalawa. Maduro kayo. Ano? Ha? Tuloy mo na. Sa'yo yung kilay mo. Ganda pa konti. Saan? Oo nga, magpapaihi siya. So, saan mo siya gagamitin? Edema, para makaihi. Connected lahat to siya, sabi niya eh. Ano sakit yan? Heart failure, di ba? Heart failure. Pag ang pasyente inatake ng tinatawag na symptom exacerbation ng heart failure o bigla ang paglala ng sintomas ng heart failure, dadali sa ospital, ibupropion, i-digoxin. Kasi mapatibok ng puso yung digoxin, di ba? Kasi sa punto na may symptom exacerbation nga, iyon ay sign na puno siya ng tubig. May edema nga, sabi niya. Okay? So, ano nga muna yung symptom exacerbation sa heart failure? Kailan dinadala sa ospital ang pasyente may heart failure? Hindi naman kasi yan na, okay, may heart failure ka, tara sa ospital. Hindi yan gano'n. Kailan mo siya dadalhin sa ER? Pag lumalala nga yung sintomas. At ano nga yung sintomas na lumalala? Ano common symptoms sa heart failure? Shortness of breath. Bakit? Yung tubig sa baga eh. Kaya mo nga pinupurosemide. Bakit nagkakatubig sa baga? Palpak yung bomba. Palpak yung puso eh. May napagtibok, so nagtatagal yung tubig, ay yung dugo sa baga. So yung tubig ng dugo, magdi-diffuse. Diba? Diba nga ang term pleural effusion, tsaka pulmonary edema? Yung effusion nasa labas ng baga. Yung edema nasa loob. So both cases, may tubig. Tanggalin mo yung tubig with a diuretic. Sino ba pinakamagaling na diuretic? Furosemide. Sige. So ano pa? Shortness of breath. How about heart rate? Ano meron? Mabilis.
Ang failing na puso, naglalaban yan. Kumocompensate yan. Magtatakikardia siya. Mahina na eh. Mahina na yung pumping action ko. Bilisan mo na lang yung pagtibo. Para makasurvive yung pasyente. So may tachycardia. Ano ba? Nauubo. Kapag isipin mo dahil mo tubig sa baga, may irritate yan. Diba? Shortness of breath, tachycardia, severe coughing. No? At yung shortness of breath na to exaggerate, para silang nilulunod kahit wala sa swimming pool. May tubig sa loob eh. Okay? Okay yun, pag ginamot mo yung pag ginamot mo yung symptom exacerbation ng furosemide, saan siya magiging hindi okay? Okay sa renal failure, magpapaihi. Saan siya hindi okay? Lahat ng diuretic, to some extent, pwede daw mag-cause ng hypokalemia. Ano ngayon kung may hypokalemia? Pag mababa potassium, sige, delikado ang puso. Ano pa? Pag mababa potassium, ang problema ay insulin mo hindi gagana. Pag di gumana insulin mo, glucose mo tataas. Kaya lahat ng diuretic, sige, maganda sa diabetes, maganda sa hypertension, maganda sa heart failure, pero hindi okay sa diabetes. So yung sinasabi ko na marami kang gamot, okay sa isang sakit, pero nagkokos ng harm sa isa pang sakit within the same patient. Kaya mahalaga si Clean Farm sobra. Kasi that is where you can individualize or tailorize your drug therapy to the specific patient. Kasi hindi porket si furosemide sobrang galing sa heart failure, kidney failure, ibibigay mo agad. Paano kung sobrang taas na blood sugar? Paano kung type 1 diabetic yan for 80 years? Not to exaggerate, may ganon. Dito ko eh. Ganun na yung edad eh. Bata pa siya diabetic na buhay pa. Awa ng Diyos. Yun nga lang, nakaka-8 bypass na siya. Yung talaga complication yan, heart attack. Kahit masunurin ka sa diet mo, ganun talaga, type 1 diabetic eh. The point is yun nga. Hindi laging mabagay yung gamot na naiisip mo sa isang pasyente. Depende sa kasabay na sakit lagi. Okay? Ano yun? Sige. Type 1 dapat natin. Sino? Tinatanong niya type 1, type 2. Sige, paliwanag ko lang sa kanya. Para di na ako magsalita. Okay, talong mo sa babae yun. Alam nila yan. Kahit nakapigit. Kaya nila paliwanag yan. Mga taga-lazy. Okay. Ano ba? Pagpangit ang compliance, natural. May factor yan. Or patient-dependent factor yan. So, you have to realize nga lang na ang compliance, hindi yan preference lang talaga eh. Laging merong factor talaga. Or laging may nakikita yung pasyente or na-experience yung pasyente na nagkokos kaya ayaw niyang inumin yung gamot. So, it can be the family themselves na ayaw siya painumin ng gamot. Kung uminom ng gamot, laso yan, toxic yan, side effect. Pwede rin, formulation mo mismo yung problema. Diba? Tama ba? Kayo mismo ayaw nyo ng may ninunulok eh, diba? Diba? Ayaw nyo ng may ninunulok na pill kasi. Princess, makakao eh. Ano princess? Ayaw mo may ninunulok na gamot. Tama? Lalo pag malaki, no? Ha? Ano daw? Kasi siya yung unang bumiti, kita mo yung mata eh. Bumiti, no? Ayaw na may ninunulok eh. So yun lang, di ba? Hindi lahat ng pasyente gusto yung may tinatake na pill. Natural yun. Tapos minsan kahit naka-solid dosage form siya, no? Kaya solid kay liquid, minsan mabaho talaga eh. May kakaibang amoy. So ayaw mong inumin, natural. Tama? So, ang punto nito, yung compliance, hindi yan patient-dependent lang. It can also be formulation-dependent. Diba? Pwede tayo sa gamot mo rin. Okay? At yun nga, may mga suspension ka na ang pakla, may aftertaste. Kung nakainom na kayo ng metronidazole for, sino dito nagka-amoebiasis na? Amoebiasis, kung tawagin ng Pinoy. Wala? Ayun, kamusta? Anong ginamot sa'yo, ma'am? Tubig, ano ba? Ginamot ka, hindi na? Okay ah. Ano daw?
Wilkins lang. Tapos Bedres. Saka konting pagmamahal niya kung sino man. Oo naman siya. Sana all, no? Ito naman tayo para mahapon. Anyways, yun na nga. Ang metronidazole kasi, it leaves you with a metallic taste sa panlasa mo. Kahit tableta siya eh. Imagine tableta siya. So, in theory, wala kang malalasahan kasi nununukin mo siya eh. Kaso, after a few minutes, malalasahan mo lasang bakal. At lagi rin tinatanong. Madali yung tanda, metronidazole, metallic taste, lasang bakal. Sa Picol nyo, may encounter niyan, amoebiasis, mga gamot sa protozoa. Yung nga lang, baka magpapareporting si Doc Mike ka. Usually, reporting yung dulo niya. Mga anti-infectives, anti-cancer. Magigisa. Yun. Anyways. So, syempre, ano pa nga, minsan, pag yung dosing frequency masyadong weird, as in once in 2 days, di ba? Mahirap sundan eh. Malilimutan at malilimutan mo. At depende rin sa pasyente. Minsan kasi, no, pag madalas ang pag-inom, natatandaan. Kailangan ko na uminom kasi dapat 3 times a day. Pag madalas, minsan naman, kung ano ba yung madalas, nalilimutan. Depende naman kasi yun sa kabisihan din ng pasyente. Tama? Kasi kung masyadong busy ang pasyente, huwag kong bigyan ng dosing regimen na madalas yung frequency, busy siya. Ngayon, kung wala namang ginagawa masyado sa buhay, pakambay-tambay lang. Sige, pwede yung madalas. Buhay batugan lang, kahit tulog. So, dyan matatapos ang, Diyan natatapos si Module 2. Okay na? Sa wakas, no? So, anyways. Ito may, actually, yung tinatagpi-tagpi ko pa siya, yung mga alam ko at yung material din, pinag-hybrid ko, kaya hindi pa siya tapos actually. Mahaba pa to eh. Tututusin. Sobrang haba pa nito. Hindi lang to 26 lines. So, yun. But I will try to compress it to at least 40. So, yun. Sana nga matupad. Drug absorption na tayo. Unang pharmacokinetic parameter na tayo. Okay? Tama? ADME. Absorption, distribution, metabolism, elimination. Medyo mahaba, oo. Kasi, it's the first step. Diba? Sa pharmacokinetic pathway ng iyong gamot or pharmacokinetic journey ng iyong gamot. At sana klaro-klaro na sa atin na kapag na-absorb ang gamot, madidistribute. Yun lang. May nagkakalituhan minsan sa term na distribute. We tend to think kasi na pag na-distribute ang gamot, nakakonsolidate yung utak natin sa ma-distribute sa target site lang. Hindi gano'n. Distribution, okay, is not always a good thing. Remember, pag highly distributed ang gamot, sige, aabot siya sa target site. Pero, aabot din siya sa peripheral tissues. At hindi yun yung target site. At bad news yun, kung sobrang dami yung napunta sa peripheral tissues. Kasi baka walang matira sa targeted sana na tissue. Okay? So yun. Pero itong absorption madali. Generally speaking, gusto mo yung mataas yung absorption. Kasi di ba, how do you describe absorption nga? Phenomena wherein your drug reaches the systemic circulation from whatsoever route of administration. And keep in mind nga na lahat may absorption except intravenous. Kasi diretso na yun sa dugo or sa veins. No? So yun. So, ang best method nga ng administration ay lagi nakadepende sa iyong gamot. Natural. At ano nga yung unang parameter na inaalam natin na physical property related? Ulit-ulit, lipid water partition coefficient. Yun ang first parameter na inaalam natin sa bagong gamot para maaral mo kagad kung anong dosage form ang iyong gagamitin. Tama ba? Kasi nga, pag mataas ang K or lipid water partition coefficient, yan ay lipid soluble, pwede kang mag-consider ng oral dosage form. Okay? Kapag naman mababa ang K or lipid water partition coefficient, malamang sa malamang ay i-consider mo na parenteral. Usually intravenous. Kasi pag mababa ang K or lipid water partition coefficient, ano nga ibig sabihin? Mababa eh. Mababa yung nalulusaw sa taba, mas marami yung nalulusaw sa tubig. At kung marami mas nalulusaw sa tubig, dapat mo siyang ilagay sa compartment na maraming tubig. Which is the blood. Siyempre. Okay? Ayun.
Most drugs nga bale ay nakadissolve sa isang liquid dosage form kung hindi man bahagi ng solid mixture. Yun lang ang sinasabi. Okay? So, ano nga ang common liquid dosage forms na kung saan nakadissolve yung gamot mo? Siyempre, solutions. Meron ka nga aqueous solutions. Tama ba? Meron ka hydroalcoholic solutions. Ano yung mga hydroalcoholic solutions na common lang? Elixir. Ano pa? Tincture. Spirits, essences. Tama? By the way, spirits at essences ay synonymous. Okay? Tincture may alcohol. Elixir may alcohol. Elixir nga lang sweetened, matamis. Tama? Spirits usually saan ko? Ba't nag-notes pa sila? Di ba tapos kayo dyan, dosage forms? Matalik naman siya, di ba? Pero yung spirits, spirit. Para sa volatile, di ba? Ng mga active ingredients. Basta yun, lahat yun may alcohol. Elixir, spirit, synonym essence, sige. Tincture. Okay? So yun. Ano pa? Ang solution. Meron pa ba? Baka sabihin ng iba, oleaginous solution. Wala naman tayong iniinom na oleaginous solution. Bakit? Una, it's not comfortable. Ikaw ba inom ng mantika? Hindi, di ba? So pag oil soluble ang iyong gamot, anong gagawin mo nga? Hindi oleaginous or oily solution. You would rather make it an emulsion. Tama? So ano nga ang emulsion? Pwedeng oil in water, pwedeng water in oil. Oh, ano nga yung mga emulsification theories? Toxic naman, emulsification theories. Si Risa napapagano. So, natandaan pa ng konti. Mga oriental wedge, surfactant theory, no? Interfacial tension theory, huwag na. Okay, dosage forms. Basta pag emulsion ka, oil in water, water in oil. So, kung ang gamot mo oily, huwag gawing solution. Kasi kadiri. Una yun, di ba? Nakakaumay kaya, minom ka ng mantika, di ba? So, dapat naka-emulsion siya. Para kahit pa paano may aqueous phase, and therefore, it's not discomforting for the patient. Ayun. Ano naman yung common solid mixtures na pwede mong lagyan ng gamot? Alam nyo na yan. Tablet, capsule. Yun lang. Di ba meron pang capsule nga na soft gel, hard gel? Ano difference nga? Pag soft gel capsule, usually ang laman ay liquid. Pag soft gel capsule, usually ang soft gel. Inulit ko pala. Sorry. Hard gelatin capsule, ano usually ang laman? Solid. Solid. So yun. Okay na yun. Sige. Matumuloy yung sipon ko. So pag injection mabilis, bakit nga? Ito generic term injection. Meaning, lahat dito mapasok. Hindi lang to IV. Kasama sub-Q, IM, IDT. Generally speaking, lahat yan, mas mabilis kasi compared sa enteral or oral. Okay? Generally yan. So, ayun na nga. Yun yung sinabi sa dulo. Oral administration generally ay slow-acting. Ngayon, eto muna tayo sa oral. Pag sinabing enteral, oral nga, or along the alimentary canal. Okay? So, kasama dyan ang bibig, pati anus. Okay? Pasintabi sa term. Kasama po yan. Parte yan ng alimentary canal eh. Okay? So, yun ay enteral pa rin kung suppository. Sana klaro yun. Okay? Ako kasi, nung estudyante, doon ko lang na-realize na, oo nga, ang anorectal region ay bahagi ng alimentary canal. So, yan pa rin ay considered GIT route of administration na naman. Enteral pa rin. Lahat na ng parallel sa iyong enteric canal ay parenteral. Kaya nga gano'n ang tawag, parallel sa enteral. So, wag nating isipin na tinuturok lang. Kasama nga dyan lahat, pati topical, pati intranasal. Kasi ang intranasal mo, doon lang yung gamot eh. Tapos ma-absorb siya. Hindi kagaya ng inhaler, pinapak mo, papasok sa baga. Ang intranasal, injection or spray, doon lang siya. At doon siya ma-absorb. Okay? Okay na.
Papatingin sa likod. Ha? Ano yun? Bakit? Ano tinatanong mo, Mark? Tungkol ba sa puwete? Ako nabasa ko kagad yung nasa mata mo, no? O, di, baka namamali ako. Anyways. So yun, it is administered through the alimentary canal. So kasama nga doon ang anorectal region. Tapos syempre, ang malaking balakid, kumbaga, or factor sa absorption nga ng enteral canal ay variable yan. So, tutuloy ko na sinabi ko pala kanina. Pag parenteral nga, huwag natin isipin na tinuturok lang. Kasama din doon yung mga transdermal patch kasi hindi mo binigay along the enteral canal eh. Kasama pa rin yung mga pinapahid. Okay? Huwag lang malilito ha. Hindi porket pinahid, local lang ang effect. Tama ba? May mga gamot ka na pinapahid pero na-absorb. Tama ba? Kasi ang common notion ng usual student, pag sinabi daw topical, local lang. Hindi. Pag topical, pwede yang may local effect, pwede yang may systemic effect. Kasi pwede ma-absorb. Okay? Depende yun eh. So, ano nga ang pwedeng gumalaw ng absorption? Una sa lahat, yung upper GIT mo. So, pag-ial movement, hindi masyadong factor, pero stomach, malaming factor. Ano major site for absorption ulit? Small intestine. Hindi nakikita yung gap. Ano nga ang most common examples ng drugs? Weak acids. Na dapat sa stomach ma-absorb, ano? Kasi ang stomach acidic eh. O ngayon, bakit hindi stomach ang major site of absorption? Kaya, kung majority ng gamot acidic, bakit hindi siya ang major site of absorption? Kasi konti lang ang membrane ng stomach. Maliit lang siya eh, na organ, di ba? Hindi kagaya ng intestine mo, ibalat mo, ang haba. Okay? O ngayon, sir, di ba ang intestine basic? Hindi lahat. Remember, 3 parts ang intestine. Duodenum, jejunum, ileum. Yung duodenum na natural, malapit sa stomach, acidic pa yan. O kaya most drugs are absorbed in the early part of the small intestine, which is the duodenum. Kasi acidic pa yun. Okay, sana that makes sense. No? Kasi iba natatanong nga, ba't gano'n, weak acids, pero hindi sila na-absorb sa stomach. Eh, wala problema, duodenum mo, acidic pa rin naman, kahit pa paano. Kasi it's still the early part of the small intestine. So, ang sabi pa niya, it is influenced by the stomach contents. Ano pwedeng magilaman ni stomach? Siyempre yung HCl, siyempre yung gastric juice. Ano pa? Yung pagkain, natural. Siyempre, maraming factor ang pagkain sa absorption ng maraming gamot. Okay? May factor ang temperature ng food. Dadaanan natin yan later on. May factor ang amount ng food. So generally speaking, pag sobrang dami kinain mo, mabilis ang emptying time. Sa umpisa. Pero mas matagal na epekto, matagal. Kaya ka nga na-empatchok sa sobrang katakawan eh. Tama? Nagkatinginan na naman sila. Kasi di ba, pag na-empatchok ka, na-dyspepsia ka, it's a sign na napagod ang GIT wall mo. Ang dami-dami na kasi pagkain na pumasok, so contract siya ng contract, tumirik siya. O ano kaya na nangyari sa emptying? Emptying niya into the duodenum. Matatagal ngayon. Kaya ulitin ko, high food, sa umpisa, mabilis ang emptying time ng stomach to duodenum. Pero habang tumatagal, ang ending, tatagal yan. Kasi napapagod siya. Okay? Yun, more on that later on. Pati yung hot beverages, cold beverages, may factor yan. O, isang relatable na example na lang. Sige, iba, palagay ko na kung curious na eh. Di ba pag nag-bubupay kayo, ano nga ang ginagawa? Pag busog na, bukod sa naglalakad-lakad ay get eat, sige. Ano pa? Pag busog ka na, iinom na, rupyo na. Ikaw na lang. Di ako gawin yan. Joke lang. Di na rin. Ano ginagawa? Ano pinapainom? Bakit naman gano'n? Ano pwedeng gano'n? Ano? Ano yung inom? Ha? Tubig? Carbonated drinks? Hindi kayo pinapainom ng tsaka sa buffet? Ay, social ba yung buffet na nakita ko? Sorry na. Sorry na. Sorry na. Hindi
Kasi sa mga kasal-kasal, di ba, pag busog ka na, happy. Di ba? Mali tayo yung pili ko example. Sorry. Hindi pala kayo makaka-relate. Tsaka, mainit na tsaka. O, yung mga nakaka-relate ka. Mayaman, high-end. Joke lang. Hindi nga. Sa mga high-end na buffet kasi, yun nga. Sa Chinese, ganyan. Tsaka, mainit. Kasi hot tea or hot beverages accelerate gastric empty. Pinabibilis yung empty. Okay? So yun. Example lang naman. So, opposite works also. Meaning, kung malamig yung iniinom mo, yung empty ng bituka mo or empty ng stomach mo to the bituka, mabagal. Baliktaran sila. Okay? And it should make sense kasi, di ba, pag naiinitan ang isang substance, nag-e-expand eh. So, ganun din ang yung GIP somehow. Pag nainitan siya, mag-expand siya, so mas mabilis yung empty. So, kung may gamot doon, di ba, mabilis mag-empty into the major site of absorption, which is the duodenum. So, may epekto, di ba? At saka, ayun nga, kung malamig naman, ano tendency ng malamig na substance? Nagko-constrict or nagko-compact ng material eh. Pag nilalamigan mo, di ba, nag-fuse? Take, for example, tubig. Ang tubig, pag freeze mo, nagsosolidify, nag-fuse. Ganun din sa organs. Okay? So, may factor ang temperature. Ayun. Tapos, ang acidic environment nga, sige, can affect absorption, natural. Kasi, oo, ano tayo, majority ng gamot mo, weak acid. Kaya lang, ang acid, pwede rin biyakin yung gamot. So, ang sinasabi lang natin, sige, most drugs are weak acids. Most drugs will be needing the environment of the duodenum for absorption. Pero, yun lang, most drugs nga lang are acid labile or acid sensitive. Kaya, generally speaking na naman, ayaw mo nagtatagal sila sa stomach. Kasi mas acidic yun eh, kaysa sa duodenum. So, kung magtatagal sila sa stomach at marami sa kanila nasisira ng acid, edi wala ka masyadong ma-absorb. So, ulitin ko, generalization ito, acidic environment decreases absorption of drugs through hydrolysis. Nabibiyak eh. Okay? So, yun. And then, ano pa mga iba pang problema? Yun nga, yung ibang tao, sadyang ayaw uminom ng pill. Kasi ayaw ng medinulunok na. Okay? Minsan naman, kahit liquid na yung dosage form mo, ayaw pa rin. Okay? So, factor yun, natural. At may mga taong sadyang hindi nagko-cooperate eh. Para hindi mo na balik-balikan as the healthcare practitioner, sasabihin, oo, nainom ko na. Pero sa nilalagay, nasa pisngi lang. Yun yung tinutukoy niya, cheating. Cheating. Diba? Lalagay lang sa buccal. O, pag nakalayo-layo ka na, sa epiglutis. Hindi ko sure. Kung may kakilala kayo ganun, tanongin nyo, pili ko na tetrain yan eh. Okay? Pili ko lang ha. So, yun. And, sige na. Ano to? Salansan eh. Animation. Sige, ganyan na lang muna. So, ang quiz nyo, module 2 lang ha. Module 2. As usual. Essay. Alay mo, may schematic tayo. Sige na.